Diyos Ama ni Hesukristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog na isang piging ng isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay ng aking mga baka at ang mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad at ang isa'y sa kanyang bukid, ang sa kanyang pangalakal naman ng isa. Sinunggaba naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinupuksa ang mga mamamatay taong iyon, at ipinasunog ang kanilang lunsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masama at mabuti, ano pat na puno ng panauhin ng bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ng isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi ka nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon, mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Naalala ko na ako'y nagdiwang ng aking 60th birthday. Para sa akin ay isang milestone yon, ano? At nag-party ako, nag-celebrate ako sa isang restaurant. At ang aking expected guest ay 300, no? At talagang inimbitahan ko sila isa-isa. At I remember, I even followed them up kung sila'y darating, siguro mga 1 week before. Kaso nung dumating na yung araw ng aking selebrasyon, out of 300, 200 lamang ang dumating. So sobra-sobra yung handa ko, no? Alam niyo ba yung feeling na gano'n? Yung sobra-sobra yung handa mo. So bago mag-uwian, sabi ko na lang doon sa mga bisita ko, sige, magbalot na lang kayo, no? Libre na kayong maging Sharon. Magbalot na lang kayo sa sobra-sobrang mga handa. Yung feeling mo, nakakasama ng loob. Kasi nag-follow up ka pa, pinahalagahan mo sila. Imagine, siyempre nagbayad ka dun eh. Di ba, ginastusan mo yon. Ang bayad kasi sa restaurant per head eh. Ilan ang taong bisita mo. So bayad yun 300. So yun, nakakasama ng loob, no? So in that context, yun yung ating ebanghelyo ngayon. I'm sure naranasan nyo rin yung ganyan, yung to be ignored. Diba? To be ignored by your valued friends.
Di ba? Ang sakit nun eh, yung bang in-ignore ka lang ng mga pinapahalagahan mo mga friends, pinahalagahan mo sila pero ikaw hindi ka nila pinahalagahan. Hindi man lang nagsabi, sorry ha, hindi ako makakarating sa birthday party mo. Wala man lang ganun. Alam niyo mga kapatid, tayo mga Filipino, ang pinakamahirap imbitahan, sa totoo lang. RSVP does not work with us. Marami sa mga Filipino, kahit lagyan mo ng RSVP yung mga invitation, they will not respond. Bihira, siguro out of 100, mga 20 lang ang magre-respond. Hindi tayo sanay ng ganyan eh. Tayo mga Filipino, usually, we decide mga few days before. Yun lang. Hindi tayo long planner, hindi tayong long range planner. Madalas sa atin, yung few days before lang. No, lalo na kung hindi ka naman sobrang kahalagahan sa kanila. No? So, ganon. Kahit na pinapahalagan mo sila, pero dahil hindi ka naman mahalaga sa kanila, magdi-decide lang sila pag malapit na. So, in that context, mga kapatid, ganyan yung ating ebanghelyo ngayon, pero this time, it is God. Ang Diyos ang nag-iimbita sa isang bangkete. Pagbabasahin natin ng banal na kasulatan, oftentimes, the Lord is picturing or ang paglalarawan ng kanyang kaharian ay palaging isang grand wedding celebration, no? At si Jesus ang groom. At tayo lahat ay inaanyayahan sa kanyang bangkete. Ganyan palagi ang paglalarawan ng kaharian ng Diyos. At yun din marahil ang dahilan bakit ganon din ang ating banal na misa. Ang banal na misa ay isang grand celebration, isang bangkete para sa mga anak ng Diyos. No? So nung una, ang unang inayahan ng Diyos ay ang walang iba kundi ang mga Israelita. Dahil sila ang bayang pinili ng Diyos. Pero ang ginawa nila, they also ignored the invitation of God. No? And eventually, they even killed the Son of God. Kaya siyempre yung galit ng Diyos sa kanila, so iba na lamang ang tinawag, hindi na yung mga Israelita. Mga taong tinuturing nilang mga hintil, mga hindi kabilang sa anak ng Diyos, yun na lang ang inimbita ng ating Panginoon. Ang mga hindi kabilang sa chosen people of God, mga taong nasa lansangan, yun na lamang ang inimbitahan. No? So, ganun din tayo mga kapatid. No? Ang banal na misa, isang banal na paanyaya, isang banal na piging ng ating Panginoon. So, you can understand how the Lord feels every time people are ignoring Him. I'm sure marami tayong kasama sa bahay na hindi naman nagsisimba. They do not see any reason why they have to go to Mass. Di ba? Maraming taong ganyan. They do not see any reason why they have to go to Mass. Kasi they have no idea na going to Sunday Mass is thanking God. Di ba? Kasi Mass is after all a thanksgiving. You go to Mass to thank God, to express your gratitude to God's graciousness. That's your reason, of course, except to worship. Because Mass is our way of worshiping God. But our reason to go to Mass is to thank God. Because Mass is the highest expression of thanksgiving. Ay, yung iba, they do not see any reason why they have to go to Mass because they have nothing to thank God for. You see? Maraming mga tao, mga ingrato, di ba? Walang utang na loob sa Diyos. Imagine they are used to ignoring God's invitation. Dito pa lang yun sa lupa. Paano sa langit? Sabihin ng Diyos pag humarap tayo, pag dumulog tayo sa kanyang bangkete, ba't ka narito? Nung iniimbita kita sa lupa, hindi ka naman dumadalo. Hindi ka naman nagpapahalaga sa imbitasyon ko. Bakit dito? Pupunta-punta ka dito, di ba? Marami sa atin, tayo mga Katoliko, we have no idea that not going to Sunday Mass is a sin. Because it is our obligation to go to Sunday Mass, to worship God during Sunday is our obligation. What is the third commandment of God? Di ba? Anong pangatlong utos ng Diyos? Ipangilin mo ang araw ng Panginoon. Ano yung araw ng Panginoon? Sunday, the day the Lord resurrected.
That is the day of the Lord. And how do we worship God? Through our Holy Mass. And ang ating banal na misa, sino ba ang nag-anyaya? Hindi man ang pari. Nag-anyaya si Lord. Sino ba ang pinoproclaim? Si Lord. Sino ba ang pinagsasaluhan? Si Lord. This is a party of the Lord, no? Si Lord ang nag-aanyaya. So every time you don't go to Mass, sinong ini-ignore mo? Eh di si Lord. Kaya it's a big sin. Ikaw kaya, imbitahan ka kaya ng, halimbawa, imbitahan ka ng presidente ng Pilipinas. And you ignored him. Can you ignore him? Di ba parang obligado ka? You're obligado because he's the president. And what more if he's the king? You know, my dear brothers and sisters, going to Mass is all about a relationship. It's all about how we give importance to our relationship to the one who is inviting us, the Lord. Kaya if you have no relationship with Him, you really have no reason to attend the Mass. It's all about relationship. But if you see Jesus Christ as your friend, a close friend, the best friend, it's not easy to say no to the invitation of a very close friend. Kasi alam mo, sasama ang loob sa iyo ng best friend mo eh. Kasi expected ng best friend mo, you should be there, you're my best friend. Eh yun nga, pag wala naman kayong relasyon sa nag-imbita sa inyo, si Jesus Christ na nag-iimbita, wala naman kayong relasyon, you won't feel the need of coming here. Kasi parang feeling mo, out of place ka. Maraming mga Katoliko ganyan eh. They feel out of place going to Sunday Mass. Why? Because they do not know who invited them. They do not know the Lord. They have no relationship with the Lord. Umaten ka ng party na hindi mo kilala yung nag-imbita, of course you feel out of place. Ganun ang nararamdaman ng mga Katolikong hindi nagsisimba, na out of place, na OOP. Kasi hindi niya kilala yung nag-iimbita. Hindi nila makikilala yung may pa-party, si Lord. No? Kaya nakakalungkot. Okay? Yung second part ng gospel, first, ito lang yung gospel na ang topic ay yung coming in your proper attire. Okay, we can interpret this in two ways. The first interpretation is spiritually, coming to the party dressed properly, spiritually. I mean, are we worthy? Kinakailangan ay suriin din natin ang ating sarili kung tayo karapat-dapat dumulog. Kasi baka mamaya, you know, every time we commit sin, we become an enemy of the Lord. Diba? Halimbawa, yung kaibigan mo, inaway ka, dumalo sa party mo, anong una dapat niyang gawin? Diba dapat makipag-reconcile muna sa'yo? Diba dapat sabihin mo na sa'yo, ay nako, sorry ha, alam ko, you got offended. Alam ko, you got hurt. I'm so sorry. Diba dapat may ganun muna? Hindi yung dire-diretso ka na lang at kakain ka na lang sa kanyang handa. Napakabastos mo naman, di ba? Di ba ganun magiging feeling mo? Ang bastos mo naman. Inaway mo ko tapos dire-diretso kumain ka sa handa ko. Di ka man lang nag-sorry sa akin. Same thing. Meron sa atin, okay, dalo nga sa misa, pero we are living in sin. Why? You are living in somebody else you are not married to. You are living in sin. Tapos, dulog ka na dulog sa table ng Panginoon. Ano ka? Di ka nahihiya. Okay, that's the first interpretation. The second interpretation is our physical attire. Tandaan natin, mga kapatid, this is a grand celebration of the Lord. No? And we celebrate as a people of God. This is a social gathering. And lagi mong isipin, sino ba yung kakatagpuin ko? Sino ba siya? Eh kung ikaw kaya ang imbitahan, o dito na lamang halimbawa, imbitahan ka ng mayor sa kanyang office, I'm sure isipin mo, ano kayang isusuot ko? Dadalo ba akong nakasinelas? Dadalo ba akong naka-shorts? Dadalo ba akong naka-tube? Of course not.
Alam mong you should come in a proper attire. Ay isipin mo kasi, sino ba yung kakatagpuin ko? Yun ang iniisip mo eh. Sino ba ito? Who am I going to meet? It's the Lord. Naalala ko nung kami mga bata pa, meron kaming Sunday dress or Sunday clothing, Sunday attire, no? May ganun kami noon eh. Ewan ko lang ngayon kayo, hindi ko na alam. Yung bang we were trained that Sunday is a Lord's day. Sunday is a special day. And so we should go to Mass in a special attire. Hindi naman bago, hindi naman mura, hindi naman mahal, hindi something special. Hindi yung pagising mo, yung pinantulog mo, yun na rin pupunta ka na simbahan. May mga ganun. May mga taong, yun na rin yata yung pantulog nila, nagsimba na. Di ba? May ganun, ang daming ganun eh. Nagsuot lang na sinelas, nagsimba na. Yung bang mga mukhang pantulog, yung iba nakamukhang pantulog, nagsisimba, wala man lang kagalang-galang. Di ba? Pag tinitingnan mo, ano ba to? Di ba? Ano ba to? Hindi man lang nagbihis ng maayos. Mag-isip-isip naman tayo mga kapatid. It's all about our relationship with the Lord. Sino ba si Lord sa'yo? And why are you going to Mass? Yun lang yun eh. Itong ating mga aseret, minsan pinagsasabihan natin, binigyan natin sila ng instruction, yung mga masyado namang revealing. Kasi may mga nagsisimba, naka-tube, labas ang pusod, ang sobra-sobrang ikli. Meron pa nga nagsisimba, yung very short na shorts, almost panty-like. May nagsisimba pang ganyan eh, di ba? Tapos pag pinagsabihan ng aseret, sila pa galit. Sabihin pa sa'yo, buti nga nagsisimba pa ako. Sila pa yung nagmamalaki. Di ba? Di ba? What is the proper attitude when we come to the Lord? Di ba? Humility dapat, di ba? Hindi arrogance. Magmamalaki pa. Buti nga nagsisimba pa ako eh. Di na ako magsisimba rito. Arte-arte nyo. Sila pa. Tayo pa naging maarte. Mag-isip-isip naman tayo mga kapatid. Yan ang mensahe ng Ebanghelyo. No? Our God is a good God. Our God is a very merciful and understanding God. But we should not abuse Him. Hindi porket He is an understanding and merciful God, gagawin mo na lahat ng gusto mo. Hindi dapat ganun. Our desire should be, how can I please God? Dapat ganun, how am I going to please God? Okay? Tumayo tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay ni libing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na maging karapat-dapat tayong dumalo sa pagdiriwang ng Kanyang piging. Bilang Kanyang mga anak, maging tagapag-anyaya rin nawa tayo sa lahat ng antas at uri ng tao. Buong pagtitiwala nating itugon, O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan.